Ano ang mga karaniwang hinaing ng mga tao ngayon? Hindi naman sapat itong kinikita ko. Bakit yung iba ay mas masagana kaysa sa akin? Paano ko makakamit ang katulad ng sa kaibigan ko? O kaya naman, hanggang dito na lang ba ang buhay ko? Ikaw ba ay nadidismaya na sa kalagayan mo ngayon? Bakit parang hindi ako umaasenso? Sa umagang ito, ating tutunghayan ang mga pangako ng Panginoon sa banal na kasulatan na magbibigay ng pag-asa sa ating buhay. Kaya huwag kang aalis, ito ang iyong Kuya Bong at ikaw ay nakikinig sa programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Ang focus ng ating pagtutuunan ng pansin sa umagang ito ay the power of contentment, yung kapangyarihan na tayo ay masaya at sa atin ay may kasiyahan. No? Kontento tayo sa buhay natin. Alam mo minsan sa ating pong buhay mga kaibigan ay parang tumitingin tayo sa kabila at kita natin na bakit parang mas maganda yung buhay ng kabilang bahay. Bakit yung mga tao sa kabila ay parang mas okay. Meron tayong kasabihan, the grass on the other side is greener, no? Parang pag tumingin tayo sa kabila, parang mas okay yung buhay nila. Pero ang problema doon ay hindi natin nakikita kung ano rin naman ang kalagayan nila. Ang nakikita lang natin ay yung outward na appearance ng mga tao. Alam mo, hindi natin kailangan tingnan ang iba. Ang ating tingnan, yung ating mga sarili. Sapagkat walang mangyayari sa atin kung tayo ay titingin o may inggit lamang sa kanila. Yung ating teksto ngayon, yung ating main text ay galing po sa Philippians 4:11 to 13. At ang sabi, I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through Him who gives me strength. Oh, napakaganda. Yun ang sinabi dito sa Filipos, no? Filipos 4:11, 11 hanggang 13. Binabanggit dito, natutuhan kong maging kontento anuman ang kalagayan. Alam ko kung ano ang nangangailangan at alam ko rin naman kung ano ang magkaroon ng kasaganaan. Natutunan ko ang sikreto ng pagiging kontento sa anuman at lahat ng sitwasyon. Mabusog man o gutom, mabubuhay man sa kasagana o sa kakapusan, magagawa ko ang lahat ng ito sa magitan niya na nagbibigay sa akin ng lakas. Alam niyo po, kung alam natin mga kaibigan, kung ano ang ating kalagayan, kung natutunan na natin kung ano ang mga karanasan na ito, at ating nalalaman na sa atin ng ating Panginoon, no? Magagawa niya ang lahat ng mga bagay na ito na tayo ay tulungan. Magiging kontento tayo sa ating buhay. Kaya napaka-importante, no, na tayo ay maging kontento. Napaka-importante na alam natin kung ano yung kailangan natin. Alam din natin kung ano yung sukdulan na dapat nating matanggap. Kaya naman sa umagang ito ay ating pagtutuunan, no, ang word na peace, no? P-E-A-C-E. Peace. Ito yung kapayapaan na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Una, dun sa P ay perspective. Pangalawa, no, kung meron kayong mga notebook, no, isulat nyo ito. Peace, P, perspective. E, enough. A, anchor. Yung C, confidence. Yung E, eternal. At yun yung ating pagtutuunan ng pansin. Eternal focus. No? So ating tingnan muna yung letter P sa ating acronym na peace. No? Ang P ay
perspective on God's provision. Ano daw po? Yung pananaw natin sa paglalaan ng ating Panginoong Diyos sa atin. No? Alam niyo, ang pagiging kontento ay ito yung nagsisimula sa pagbabago ng ating pananaw upang makilala natin ang lahat ng mayroon tayo ay mula sa Diyos. Ang pagtitiwala sa kanyang provision ay tumutulong sa atin na makita ang kasaganaan sa kung ano man ang meron tayo sa halip na tumuon sa kung ano ang kulang sa atin. Alam niyo mga kaibigan, yan ang naging problema natin. No? Ang tinitingnan natin doon sa kabila, meron sila, bakit tayo? Wala. Sa kabila, merong ganito, tayo ay wala. Pero hindi natin napapansin. Yung meron pala sa atin ay wala sa kanila. Kaya nga, napaka-importante na ituon natin yung isipan natin doon sa binigay sa atin ng ating Panginoon. Huwag nating ituon yung mga bagay-bagay na wala sa atin. Alam nyo, napaka-importante lang bilangin natin kung ano ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Sa Psalm 23:1, ito ang sabi, "The Lord is my shepherd, I lack nothing." O ang Panginoon, ang ating pastol, wala akong pagkukulang. No? Hindi ako pagkukulangin ng ating Panginoon. Yan ang sabi sa Psalm 23:1. Kaya napaka-importante na ating pagtuunan ng pansin na ang ating Panginoon ang siyang nagbibigay ng lahat sa bawat isa. I will not lack anything. Alam nyo, kung kayo ay nakakita na nagpapastol, no? Ang ating Panginoon ay katulad daw ng isang shepherd, no? At tayo ay mga pastol. Na ang ating Panginoon, binibigyan tayo ng ating mga pangangailangan. Inilalagay tayo, hinahatid tayo sa lugar kung saan tayo ay makakakain. No? Yan ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Sa Matthew 6:26, ito naman ang sabi, "Look at the birds of the air. They do not sow or reap or stow away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they?" Oh, napakaganda. Sa Matthew 6:26, no? It's sinasabi, tingnan nyo, no? Yung mga ibon, tingnan natin, ibon sa himpapawid, hindi sila naghahasik o hindi sila nag-aani, no? Pero hindi sila nag-iimbak sa mga kamalig, pero pinapakain sila ng ating Panginoon, no? Na nasa langit. Hindi ba, ang sabi sa atin, na mas mahalaga tayo kaysa doon sa mga ibon? No? Mas mahalaga tayo dahil nilalang tayo ng ating Panginoon sa kanyang sariling wangis. Kaya napaka-importante na tayo ay makontento doon sa binibigay sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi ng isang quotation, no, ito ay unknown na nagsulat, "Gratitude makes what we have enough." Kapag tayo daw po ay nagpapasalamat, no, ginagawang sapat ng mga ito kung ano ang mayroon tayo. No? Alam nyo, kapag nakatuon tayo sa lahat ng mga bagay na mayroon tayo, no, tayo ay nakakaranas ng kapayapaan and we are contented. No? Sabi pa ng isang quotation na ito ay hindi alam kung sino rin yung sumulat, "Contentment is the realization that God has already provided everything that we need for our present happiness." No? Ang kasiyahan daw po mga kapatid ay ang pagkaunawa na ibinigay na ng Diyos ang lahat ng kailangan natin para sa ating kasalukuyang kaligayahan. Talaga po, kapag tayo ay contented, at hindi natin tinitingnan ang iba sa kanilang mga nare-receive na blessings at ang focus lang natin ay yung blessing na natatanggap natin, ay tayo'y makakaranas ng kapayapaan sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Okay? Kaya nga yung peace, no, binabanggit dito sa ating acronym, no, P, perspective on God's provision. Dapat ayusin natin yung pananaw natin doon sa mga inilalaan sa atin ng ating Panginoon. Okay? So doon sa peace, ano yung sunod? E. Enough
is a mindset, not a measurement. No? Ang pagtingin daw, ang pag-iisip na sapat ang mga bagay-bagay, ay ito ay ating mindset. Ito na yung iniisip natin. Hindi ito yung pagsupang-sukat. No? Ang tunay na kasiyahan ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng higit pa. Ngunit ang pagiging kontento sa kung ano ang mayroon tayo. Alam nyo, isang desisyon na maniwala na ang binigay ng Diyos sa atin ay sapat na, ay napakaganda. No? Kapag tayo ay tumingin sa ating ari-arian, sa kung ano ang meron tayo, at inisip natin na ito ay sapat na, nagbabago yung mindset natin. Nagkakaroon tayo ng contentment sa ating pong buhay. Kapag binibilang natin, no, mga kaibigan, yung binigay sa atin ng ating Panginoon, at iniisip natin ito ay sapat-sapat na sa ang binigay ng ating Panginoon, nagiging masaya tayo at nagkakaroon tayo ng kapayapaan, at ito ay lalo pang nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon dahil siya ang nagbibigay sa bawat isa. No? Sa Hebrews 13:5, no? Hebrews 13:5, ito ang sinasabi. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. O, napakaganda mga kaibigan, na binabanggit dito sa Hebrew 13:5, no, panatilihin daw natin na malaya ang ating buhay sa pag-ibig, sa salapi, at maging kontento tayo sa kung ano ang meron tayo. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Alam mo, ito ay pangako ng ating Panginoon. At hindi ito magigiba. No? Ang sinabi ng ating Panginoon, hindi kita iiwan. Ito ay gagawin ng ating Panginoon at hindi nga tayo iiwan ng ating Panginoon. Sa Proverbs 30, 8-9, ito ang sabi, give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you and say, who is the Lord? Or I may become poor and steal, and so dishonor the name of my God. Oh, napakaganda ng sinabi ni David. As sinabi ni Solomon, dito sa Proverbs 30, 8-9, huwag mo akong bigyan ng kahirapan o kayamanan. O, biro binabanggit dito, no? Huwag tayo daw bigyan ng kahirapan o huwag naman tayong bigyan ng kayamanan. Ngunit bigyan mo lamang ako ng aking pang-araw-araw na pagkain. O pang-araw-araw na pagkain. Kung hindi baka sobra, ay itakwil kita at sabihin, sino ang Panginoon? O baka maging dukha ako at magnakaw at lalapastanganin ang pangalan ng aking Diyos. So napaka-importante, no? Tandaan natin na kung tayo ay kontento sa binibigay sa atin ng ating Panginoon, nakakaranas tayo ng kapayapaan at tayo ay lubos na nagpapasalamat sa Kanya. Sabi naman ni Socrates, no? Ito ay words of wisdom. Sinabi niya, he is riches who is content with the least, for contentment is the wealth of nature. No? Siya daw ang pinakamayaman na nasisiyahan sa pinakamaliit, sapagkat ang kasiyahan ay ang kayamanan ng kalikasan. No? Ang ganda na sinabi ni Socrates. Kung tayo daw po mga kaibigan ay contented na doon sa natatanggap natin kahit ito ay maliit lamang, tayo ang pinakamayaman. Bakit? Yung mga walang contentment, yung hindi kontento sa mga natatanggap, no? Sila ay malungkot dahil iniisip nila kulang, lagi na lang kulang, no? Ang binibigay. Pero kung tayo ay kontento, tayo nagpapasalamat, sinasabi natin sa ating Panginoon, Panginoon, ako ay nagpapasalamat sa lahat ng binibigay mo sa akin.
Ang sabi naman, ito ay isang anonymous na naman na quotation. Sabi, contentment is not the fulfillment of what you want, but the realization of how much you already have. No? Ang kasiyahan daw po ay hindi ang katuparan ng gusto mo, ngunit ang pagsasakatuparan kung gaano karami ang mayroon ka na. No? Meron ka ng karamihan, marami ka lang natanggap na sa ating Panginoon. Kapag tayo ay kontento, lalo no, tayo ay nakakatanggap ng kapayapaan. Okay? So P, no? P ay perspective on God's provision. E, ito naman ay enough is mindset, no? Not a measurement. And yung A, no? Anchor in God's strength. No? Kailangan daw po no, tayo ay pagkaroon ng kasiyahan na nagmumula ang pag-angkla sa ating pagtitiwala sa lakas ng Diyos at sa kanyang kakayahang suportahan tayo sa bawat sitwasyon. Ito ay tungkol sa pag-asa sa Kanya, hindi sa ating kalagayan. Sa 2 Corinthians 12:9, ito yung sinasabi, "But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me." Oh, napakaganda ng sinabi ni Pablo dito sa 2 Corinthians 12:9. No? Sinasabi na ang biyaya ay sapat na. No? At yung pagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon, ito po ay nagpapasakdal sa bawat isa. Kaya nga tayo po ay malugod, no? Matuwa tayo at ipagyabang natin ang ating kahinaan, no? Ibig sabihin, tanggapin natin yung ating kahinaan upang ang kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo ay manahan sa bawat isa sa atin. Ang sabi naman sa Isaiah 41:10, Isaiah 41:10, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you, and I will uphold you with my righteous right hand." Huwag tayong matakot mga kaibigan, sapagkat ang ating Panginoon ay laging sumasa atin. Huwag po tayong maglupaypay, sapagkat ang Diyos ay ang ating Diyos. Siya daw po ay magpapalakas sa atin. Tutulungan tayo, itataguyod tayo, no, ng kanyang matuwid na kanang kamay. Napakabuti ng ating Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon sapagkat nanggagaling sa Kanya ang lahat ng kabutihan, kalakasan, at siyang magpapalas sa bawat isa. Si Apostle Paul sa 1 Timothy 6:6, etong sabi, "Godliness with contentment is great gain." No? Kapag tayo daw po ay kontento sa lahat ng mga natatanggap natin, tayo ay sumasagana, no, sa Kanya. Ito po ay kapaki-pakinabang sa bawat isa sa atin kapag tayo ay patuloy na nagpapasalamat sa ating Panginoon. Sabi pa sa isang quotation, "When Christ is sufficient, life becomes sufficient." Kapag ang ating Panginoong Hesukristo daw ay sapat na, ang buhay natin ay nagiging sapat. Alam nyo, kapag tayo ay nasa Panginoon, mga kaibigan, kapag tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoong Hesus, atin siyang pinapasalamatan, atin siyang itinataas, no? Wala tayong kailangan pa dahil ang ating Panginoon ay nandyan. Kaya napaka-importante na tayo ay magalak, tayo ay patuloy na makontento sa mga binibigay sa atin ng ating Panginoon. Okay? Yung letter C, confidence in God's plan. Okay? Ang kasiyahan ay dumadaloy mula sa pagtitiwala sa mga plano ng Diyos para sa ating buhay. Dahil alam natin na yung plano ng ating Panginoon ay mabuti at kabutihan.
kahit na hindi po natin ito naintindihan, no? Makakapagpahinga po tayo dahil alam natin na siya po ang may control ng lahat. Kaya nga, patuloy na tayo po ay magtiwala, magkaroon tayo ng confidence sa ating Panginoon. Yan po yung letter C. Sa Jeremiah 29:11, ito po ang sabi, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not harm you, plans to give you hope and a future." Napakaganda ng sinabi dito sa Jeremiah 29:11. Sapagat alam ko ang mga plano ko para sa inyo. Yan ang sabi ng ating Panginoon, no? Plano na papaunlad. Tayo po ay papaunladin ng ating Panginoon. Hindi tayo po ipapahamak ng ating Panginoon. Plano na bibigyan tayo ng pag-asa. Plano na bibigyan tayo ng kinabukasan. Kaya nga wag po tayong mag-alala, mga kaibigan, doon sa mangyayari sa hinaharap, sapagkat may plano ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin na tayo po ay paunlarin sa ating pong buhay. Ang plano niya, wag tayong mapahamak, no? Kundi tayo ay bigyan ng pag-asa sa kinabukasan. Binabanggit sa Romans 8:28, no? "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." No? Nalalaman po natin dito sa Romans 8:28 na sa lahat ng bagay, gumagawa ang ating Panginoon sa ikabubuti natin. Kapag tayo ay umiibig sa Kanya, no, tayo ay tinawag ng ating Panginoon ayon sa Kanyang layunin, gumagawa siya ng mga bagay-bagay para maging maayos ang ating buhay. Kaya naman, patuloy tayo magtiwala sa ating Panginoon. Isa pang sulat ng isang writer, God's plan is always better in our dreams. No? Ang plano ng ating Panginoon ay laging mahusay, no? kaysa sa ating mga pangarap. No? Isa pang quotation, "Faith is trusting God even when you don't understand His plan." No? Ang pananampalataya, no, ay pagtitiwala sa Diyos kahit na hindi natin naintindihan ang Kanyang plano. At yung letter E, doon sa ating acronym na PEACE. Ano nga yun? P, perspective on God's provision. E, enough, is a mindset. No? A, anchor in God's strength. And C, confidence in God's plan. And E, eternal focus. No? Kapag tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon, lumalakas po tayo na may kasiyahan kapag nakatuon ang ating pong isipan doon sa walang hanggang kayamanan na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. No? Na ang tutok natin sana ay doon sa ang focus natin ay doon sa kaharian ng ating Panginoon, at ito ang maging priority natin sa ating buhay. Sa Matthew 6:19-21. No, Matthew 6:19-21. "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven, for where your treasure is, there your heart will be also." No, huwag daw po tayong mag-impok ng mga kayamanan para sa ating sarili dito sa lupa, kung saan yung tanga at mga insekto ay sumisira, at kung saan ay may magnanakaw, papasok sa mga bahay natin. Ngunit, sabi dito, mag-imbak tayo para sa ating sarili ng kayamanan doon sa langit, sapagkat doon, no, wala nang magnanakaw. No? Naroon ko, dahil ang sabi sa atin, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun rin ang iyong puso. No? Kaya napaka-importante. Focus tayo sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Sa Colossians 3:2, ang sabi dito, "Set your minds on things above, not on earthly things." Yung mga bagay dito sa mundo, ito ay masisira, ito ay mawawala. Kaya naman, ituon natin
ang ating isipan, pag-iisip natin sa mga bagay doon sa taas, sa langit, hindi mga bagay dito sa lupa. Ang ganda nung sinabi ni John Piper sa kanyang quotation, "Contentment is not found on things, but in Christ." O, ang kasiyahan ay hindi natatagpuan sa mga bagay-bagay, kundi ang kasiyahan ay natatagpuan sa ating Panginoong Hesukristo. At ito pa ang sabi ni Randy Alcorn, "He who lays up treasures on earth spends his life backing away from his treasures. To him, death is lost. He who lays up treasure in heaven looks forward to eternity. To him, death is gain." No, oo, talaga, totoo po yan. No? Siyang nag-iimbak daw ng kayamanan sa lupa ay gumugugol ng kanyang buhay sa pagtalikod sa kanyang mga kayamanan. Talagang sinusuportahan niya yung kayamanan. Para sa kanya, ang kamatayan ay kawalan. Pero ang nag-iimbak daw ng kayamanan sa langit ay umaasa sa Panginoon para sa walang hanggan, ay sa kanya ang kamatayan ay pakinabang. No? Kaya nga napaka-importante doon sa ating focus na peace. Kung nais nyo na magkaroon ng kapayapaan, kung nais nyo na magkaroon ng contentment sa buhay, alalahanin po natin yung word na peace. No? Ito yung focus natin, perspective on God's provision. Enough is a mindset, anchor in God's strength, confidence in God's plan, and eternal focus. Ang kapangyarihan ng kasiyahan ay nakasalalay sa pagtingin sa buhay sa magitan ng paglanaw sa Diyos, pagtitiwala sa kanyang provision, at pamamahinga sa kanyang walang hanggang pangako. Kapag nakatagpo tayo ng kasiyahan kay Kristo, nabubuhay tayo ng may kapayapaan, kagalakan, at pagtitiwala sa anumang sitwasyon. Kaya ngayon, piliin nating mabuhay sa kapangyarihan ng kasiyahan. Tumutok sa mga anong binigay ng ating Panginoong Diyos. Iangkla natin yung sarili natin sa kanyang kalakasan at magtiwala tayo sa kanyang walang hanggang plano para sa ating buhay. Tayo ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, na kami ay inyong binibigyan ng kapayapaan dahil nasa inyo. Kapag kami ay nagbibigay ng buhay at nagtitiwala sa inyo, nagkakaroon kami ng kapayapaan, and we are contented dahil kayo ang siyang Diyos namin. Kaya naman sa umaga ito, puspusin kami ng inyong banal na Espiritu. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po bukas, inanyayahan ko kayo na sumama ulit sa atin para sa ating programa at sa ating pong paglilipaso ng mga promises ng ating Panginoon dito sa mga pangakong di nabibigo.